Tuesday morning. Empanada for breakfast and coffee. On a sunny Tuesday morning. Okay lang. Ay. Hope everything's gonna be okay today. Got cookies and empanada from Desico. Let's see if it tastes good. I have 1 more hour. It's only 8:30 in the morning. Hey, Nanny. You How are scared you? me. I'm sorry. I'm go. Okay. Nurse and mine. I know. Yeah. I know. She told me too. Ah, yeah, she we told had you? I had an alert. Oh, At the end okay. of the day, but Okay, thank you, Sheila. That was my boss, Sheila. Siya na, tahimik. Hindi ko pa malaman kung ano sasabihin. Kumakain pa. Pero kahapon kasi pinadala ko siya ng message yung boss ko. Yung paycheck, I was not able to log out. It's not working together with another co-worker, si Norris. Alam na pala niya. May alert na siya. Wow.
Kamuradong mga senador, ito ba ay betrayal of public trust? Ang pagkakaalam ko po sa mga presidents dito sa Pilipinas at sa Amerika, sa Pilipinas man, isa pa lang ang ating tao na natanggal sa impeachment, si Chief Justice Corona, at pasihan ng betrayal of public trust ay nagsisinungaling na sa kanyang statement of asset of liabilities and net worth ay atin ko po itong mga bagay-bagay nito, hindi po ito betrayal of public trust dahil sa tingin ko po na una, hindi naman napatunayan nga na merong intensyon na gumawa ng krimen at sabihin na natin merong intensyon, ito po ay hindi high crime para maging impeachable. Lalong-lalo na po kapag ang impeach ay hindi lang po halal ng taong bayan, kundi halal ng unprecedented 32 million na ating mga kababayan. Hindi ko po pwedeng mabaliwala ang ganyang mandato galing sa taong bayan kapag hindi naman po seryoso ang dahilan sa pagpapatanggal sa ating halal na opisyalis ng gobyerno. Pero habang tayo nakatutok sa impeachment, gumagalaw po ang daigdig. Abay, kailan lang po itong si Mark Rubio na siyang Secretary of Foreign Affairs dahil ang Department of State po ng Amerika ay katumbas ng ating Department of Foreign Affairs, hinimok ang mga kaalyado sa buong daigdig na gumawa na sabay-sabay ng hakbang para mabuwag na ang International Criminal Court. Ito po ay ang pinakabagong hakbang ng Amerika, himukin lahat ng kanyang mga alyado na i-isolate na ang ICC para sa ganon tuluyan ng mabuwag. Ano ang huling banta kung meron man na sinabi ng Secretary of Foreign Affairs ng Amerika? Abay, kasama po yan dun sa mga kaalyado na kung gusto nyo magpatuloy na tayong kaalyado ay kung gusto nyo matanggap lahat ng benepisyo na natatanggap po sa Amerika, gagawa kayo ng hakbang para ma-isolate na ang ICC kasama na ang pagbibitiw sa pagiging miyembro ng ICC. Sino-sino mga bansa na po pwedeng ma-influensyahan yan? Well, ang mga bansa ma-influensyahan po yan, syempre, yung mga tumatanggap ng biyernes sa Amerika. Sino-sino ba yan? Well, whether be it humanitarian or security, ito po ang mga bansa na hindi masyadong mayaman sa Africa, sa Asia, at saka sa Latin America. Pero dahil kakaunti lang naman po talaga ang mga bansa sa Asia na sumapi sa ICC, ang banta po talaga at ang paalala ng Amerika na ma-isolate ang ICC sa mga taong o mga bansa na nakikinabang sa Amerika ay directed sa mga bansang Latin America dahil karamihan sa bansang Latin America ay sumapi sa ICC at mga bansang Africa. Now, specific po sinabi ng Secretary of Foreign Affairs, kasama na po dyan ang pagbibitiw sa ICC. Now, tutugon ba ang mga bansa ng Latin America at Africa sa ganitong pakailingan ng Amerika? Well, sa tingin ko, maski hindi nagkaroon ng ganyang panawagan ang Secretary of State ng Amerika, talagang scheduled na ng mga bansang Africa, lalong-lalo na ang pagbibitiw sa ICC. Hi, good morning. Hi. Hello, good morning. At saka yung isa pang bansa, paano like sila tayo, ay talagang umitin na pinaka-latest na umitin. Ayun po yung sa Daleas, pinaka-latest na umitin. Check lang po natin na. Ang pinaka-latest na umitin sa ICC ay, sandali looking nila ako nag-broadcast na medyo sa senior moment ako. Burkina Faso, okay? Say hello. Recording? Naku, nanood dati, Burkina Faso na ngayon, pati Mali at Niger ay nagsimula na ng proseso na pagbibitiw. Dating iisa lang po ang nagbitiw sa kanilang tatlo. Pero bago itong tatlong ito, ang mga nagbitiw na ay Burundi, Pilipinas at syempre ang bansang Hungary. Okay? Pero yung Hungary po, nagkaroon ng bagong gobyerno, binago ang desisyon, kaya nananatiling miyembro ang Hungary. Pero, hindi lang po isang bansa pa lang latest na nandito. Yung pagkakagyan ng bansa na pagkakapatay tayo natin ay bansa na nandito. Bago na po Secretary of Affairs ng Amerika, ang buong African Union, no? At ang African Union naman po ay
Pero ilang miyembro, halos lahat po ng bansa sa Africa ay member ng African Union, no? Ang sumatotal po na numero ng miyembro ng African Union ay 55, no? Sila po ay matagal na nagsasabi na talagang gagawa sila ng hakbang para umalis na sa ICC dahil ang ICC ay kasangkapan lamang ng mga bansang Europeans na nanakop sa kanila, no? At instrumento sa pagpapatuloy na pagsusupil sa kalayaan ng mga bansa ng Afrika, bukod pa doon sa pagkakataon o nagkataon na yung prosecutor taga-Africa ay mukhang pinag-iinitan ng mga Africans, no? At ito nga po ang dahilan kung bakit kinasuhan si Tatay Digong para sabihin ng prosecutor, hindi lang mga Afrikano hinahabol namin, pati isang Asyano na si Rodrigo Roa Duterte, kaya hayan po ngayon nakakulong si Tatay Digong. So with or without the call of the Secretary of State of America na lahat ng kanilang mga aliado, lahat ng nakikinabang sa Biyernes ng Amerika ay dapat ma-isolate sa ICC at ang simulang hakbangin ay para magbitiw, ang buong African Union po nagsabi 55 states mag-withdraw na sila. Ang aabangan na lang natin ay ang gagawin ng mga Latin American states. Pero yung mga Latin American states, gaya po ng Venezuela, ay yan po talaga ay nagsabi na gusto na rin nilang bumitiw, no? So magsisimula po yan ng tinatawag nating avalanche of withdrawals. At ang gusto nga mangyari ng Secretary of State ay para nga maubos na ang miyembro ng ICC at tuluyan ng mabuwag ang ICC. Na wala pong kinalaman itong diretsahan sa kaso ni Tatay Digong. Magpapatuloy pa rin ang hukuman whether or not sila ay maraming mga miyembrong magbibitiw. Pero ang katunayan po, kapag karamihan ng mga bansa ay bumitiw na, mawawalan na ng legal na basihan ang pagpapatuloy ng buhay ng ICC. At pag nangyari po yun, wala po silang choice kundi palayain si Tatay Digong. Dahil kung wala na silang pondo na nanggagaling sa mga bansa na nagbibigay ng pondo para magpatuloy ang operasyon ng ICC, saan sila kukuha ng panweldo para sa mga judges at prosecutor at mga staff ng korte na lumilitis kayo ng Tatay Digong. Now, totoo naman po na ang funding ng ICC unang-una ay nanggagaling sa bansang Japan. Pero isa ang Japan sa kinikilalang aliado ng Amerika. At ang interesting dito is, babaliwalain ba ng Japan yung panawagan ng pinaka-importante niyang aliado ngayon sa buong daigdig na bumitiw na sa ICC? Parang mahihirapan ng Japan na baliwalain yung panawagan na yan, lalong-lalo na tinitingin naman ng Japan ang gusto mangyari ng Amerika. Dati-rati talagang hindi natin pinapayagan na muling mag-armas ang bansang Hapon dahil nga sa ginawa nila noong pangalawang pandaigdigang digmaan at nandiyan yung agam-agam natin. Kapag nag-armas muli ang Japan, baka maging aggressor na naman dahil sila naman talaga ang economic powerhouse sa Asia. Pero dahil yan ang gusto ng Amerika, ginawa rin ng Japan. So hindi natin mababaliwala itong panawagan ng Amerikano sa Japan na isa sa pinakamalaking aliado ng Amerika na talagang bumitiw na sa ICC. Ganyan din ang sitwasyon ng South Korea. Ang South Korea ay nananatiling bansa na sumusuporta sa ICC. In fact, isa sa pinaka-aktibong taga-suporta, isa sa judge ngayon na Tatay Digong ay taga-Korea at isang dating presidente ng ICC, isa sa pinakaunang naging presidente dahilan para magkaroon ng sapat na miyembro ang Rome Statute para mabuo ang hukuman ng isang Korean din. Pero alam naman natin ang buhay ng South Korea dahil sa kanyang relasyon sa North Korea ay nakasalalay sa Amerika. So itong kauna-unahang pagkakataon na diretsahang hiningi ng Amerika sa kanyang mga aliado, lalo na yung malapit na aliado gaya ng South Korea at Japan na bumitiw na sa ICC. Ano nga bang dahilan kung bakit ayaw na ayaw ng Amerika sa ICC? Well, ito po ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw natin ang ICC na litisin si Tatay Digong. Dahil yung paglilitis ng kaso ni Tatay Digong, bagamat tayo hindi na miyembro ng ICC, ay isang pagbabaliwala sa pagiging soberenya at bigyan ng bansa.
Okay.